araw po sa ating lahat. Ang sabi po ng John chapter 8 verse 32, the truth shall set us free. Isa lang po ang gusto nating lahat na malaman. Matagal na nating hinahanap. Matagal na nating hinihintay. Ito rin ang hinihintay ngayon ng sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi ang katotohanan. Sapagkat Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. At sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Insisting that they were told by Alice Go that she is still para sa kanya. Sa gitna ng malawakang public interest sa tinatawag nilang Senate Flix na ito, huwag nating kalimutan na ang pangunahin nating layunin ay ang pagpapaganda ng ating mga batas at polisiya. Nakikita na natin ang mga gaps sa ating mga polisiya sa birth registration, border control, cyber fraud at iba pa. We need to make sure our hearings achieve this purpose. Otherwise, all our efforts will be for naught. Hindi ko na po ito patatagalin pa. I will ask my colleagues if they have opening statements at pagkatapos niyan, we'll ask the COMSEC to recognize the resource persons and administer the oath to those here for the first time. Para po sa maalwan na daloy ng pagdinig na ito and to give everyone a chance to ask questions. After the chair, we will limit po the questions to 15 minutes per senator. Tapos, ay tignan natin kung pwede tayong mag-round 2. In order of arrival po tayo, ito po ang sequence. Pagkatapos ng chair, CSP Pro Tempore Sen Jinggoy, Senate Minority Leader Sen Coco, Senator Joel, Senator Bato Odoroy de la Rosa, Senator JV, Senator Sherwin, Senator Rafi. So dear colleagues, mayroon bang may opening statement sa atin? Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Jinggoy, Chair. and then, yes. Before I proceed with my opening statement, I request Ms. Alice Go to remove her face mask. Kung totoo siya talaga si Alice Go. Please remove your mask, Ms. Go. Siya nga. Yes, Good morning, SP Madam Pro Temp. Chair, and to our esteemed colleagues. Ms. Alice Go, kumusta ka na? Kumusta ang pagbabalik Pilipinas mo? Ms. Alice, I told you to remove your face mask all throughout the keep it hearing. removed. Magandang umaga po, Sen. Okay naman po. Okay. Marami ka litrato, naka-peace sign ka pa and all smiles kasama ang mga tauhan ng NBI at mga BI at tiga Bureau of Immigration. Nakakadismaya to at napaka-unprofessional. Bigyan niyo naman ng dignidad ang inyong mga trabaho. Alice Go, sino ka ba talaga? Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng mamamayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado at sa publiko. At the two Senate hearings that you were present, and you were under oath, but you fearlessly fabricated stories and fed the Filipinos a pack of lies. And in stark contrast to the purported image that you grew up in a farm and was only involved in hog and poultry raising, some 28 billion flowed through your bank accounts despite your companies earning meager income. Gaano ba kalawak ang kanilang operasyon? At ano ang intensyon niya na pati pagiging mayor ay kailangan niyang pasukin? She openly mocked our government processes, disrespected our electoral system, and insulted every Filipino by believing she could run for mayor
win and never be caught. At isa pa, tungkol sa kanyang counter affidavit na sinumite sa DOJ para sa kanyang human trafficking case na submitted na for resolution noong pang August 6, hindi ba talaga nakakapagtaka na nagpanotaryo noong August 14 sa San Jose del Monte, Bulacan, maski wala na siya sa bansa, nag-request na tanggapin ng DOJ ang kanyang counter affidavit maski na tapos na ang deadline. Kaya naman pala pinagpipilitan ng kanyang mga abogado na nandito pa si Alice Go dahil may butas sa pagpapanotaryo. And it was all part of the narrative that Alice Go was still here. Her lawyers insisting that they were told by Alice Go that she is still here in the country despite reports that she was seen abroad. Dapat paragutin ang gumawa ng kabalustugan na ito. She must have been laughing at us, thinking she outsmarted everyone when she fled the Philippines undetected, or rather with the help of civilians and potentially even those in government. And let me just state frustratingly that the Indonesian authorities did exactly what the Philippine authorities have failed to do in 2 months with regard to her arrest. But nevertheless, I would like to commend the DILG Secretary Abalos, for a job well done and for successfully negotiating the return and bringing Alice Go back to our country. Nais natin malaman kung sino-sino ang mga tumulong kay Alice Go at sa kanyang mga kasamahan para makalabas ng Pilipinas na hindi dumaan sa tamang proseso. Certainly, we also would want to know how these Chinese nationals pretending to be Filipinos were allowed to open businesses under their names. How were they able to use Filipinos as dummies in their companies? Also, how were they able to circumvent the constitutional prohibition of limiting foreign equity to 40%? Maraming batas ang kanilang nilabag. Nararapat lamang na sila'y managot, and we cannot let them get away with this. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din, SP Pro Tem Jinggoy. Any other colleagues with yes, and Joel, and then Sir Sherwin? Thank you very much, Madam Chair. Magandang araw po sa ating lahat. Ang sabi po ng John chapter 8 verse 32, the truth shall set us free. Isa lang po ang gusto nating lahat na malaman. Matagal na nating hinahanap. Matagal na nating hinihintay. Ito rin ang hinihintay ngayon ng sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Umabot po tayo sa araw na ito, Madam Chair, dahil bukod po sa puro hindi ko na po maalala, Your Honor, ang sagot sa atin, tinaguan pa ho tayo ni Miss Alice Go na napag-alaman nating hindi tunay na Pilipino. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Na-offend po kami. Na-offend po kami. Hindi ko po alam, pero parang ang turing mo sa amin ay kaaway na. Pero ang totoo, Alice, ang totoo, kung magsasabi ka ng katotohanan, kami dito sa Senado ang totoong kakampi mo. Bibigyan ka namin muli ng pagkakataon ngayong araw na ito. Pagkakataon na isiwalat ang katotohanan. Dahil kahit ayaw mong sabihin ng katotohanan, Senado ito, hindi ito perya. Sigurado kami na malalaman at lalabas ang katotohanan sa Senado. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, dapat alam mo ang kasaysayan. Sa kasaysayan, ang Senado ang nagiging sandigan ng demokrasya. Ito ang nagpapalabas ng katotohanan. Pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ang Senado ang siguradong magpuprotekta sa iyo. More than any agency or institution in this country. Muli, isang bagong pagkakataon ng araw na ito, lalo para sa iyo, Alice. Sa pagsasabi mo ng katotohanan,
hindi lang ikaw ang magbebenepisyo, kundi ang sambayanan. At ipapaalala ko sa iyo muli ang iyong sinumpaan dito sa Senado to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kung hindi ka sasagot sa mga tanong natin dito sa Senado o maglulubid ka lang ng buhangin, hindi lalabas ang katotohanan. Nais nating sabihin sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng ating ginagawa. Not just in the aid of legislation, but to ensure that we will put a period, an end to this horrible and terrible pogo na ipakita ng Senado through this committee na even LGUs, even a town like Banban ay kayang pasukin at kontrolin ng gusto ng pogo. Can you imagine, ladies and gentlemen, kung magpapatuloy ito? Hindi lamang mayor, gobernador, congressman o senador, baka balang araw, pag hindi natin tinuldukan ito, sa susunod na halalan, meron tayong pogo-sponsored president. Kaya po importante na pagtulong-tulungan po natin ito at siguruhin that we will be able to serve the best interest of our people. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat din, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Kuwaping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa peking birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aaral, sa Grace Christian High School, na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Alam namin na meron kang kapatid na si Wesley Guo at si Seaman Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Alam rin namin na meron kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung connection mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa'yo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansela ng birth certificate mo ng Solgen, at meron ring election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos 7 kaso ang isinampa sa iyo. Pero alam namin, hindi pa tapos itong pagdinig namin. Gusto namin malaman kung sino ang tumulong sa iyo para makatakas. Pribadong personalidad man o sa gobyerno. Gusto rin namin malaman sino pa ang mga kasabot mo sa Pogo Hub sa Bamban. Pati na rin sa Pogo Hub sa Porac dahil nakakita na kami ng koneksyon dito sa dalawa. At gusto rin namin malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na tumulong sa iyo para mabuo itong mga Pogo Hub sa ating bansa. Sa gobyerno man o sa pribado. Importante na makasuhan sila at importante rin na panugutin sila. Kaya mahalaga itong hearing na ito at mahalaga na marinig namin sa iyo mismo kung sino-sino itong mga taong tumulong sa iyo para magdala ng krimen dito sa ating minamahal na bansa. Thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much also, Sen. Sherwin. Meron pa bang opening statements? Sen. JV and then Sen. Rafi. Madam Chair, morning po. Anyway, sa umagang ito, sabi ko nga noon, satisfied naman ako and I'd like to congratulate again the Chair and the committee for ably handling this issue. Pero sa 3 bagay lang po, Madam Chair, no? Ang importante, unang-una, gusto natin malaman, sino ba talaga ang tunay na mga boses, no, in this web of international syndicate
na pumasok dito sa ating bansa. At sana po yan ay sabihin po ni Ms. Go ngayong umaga. Pangalawa, nabanggit na, sino mga tumulong na pribado man o nasa gobyerno para siya po ay tumakas dahil hindi na po pwedeng maulit ito na tayo po ay binabastos sa sariling bansa, nakatulong ang ilang mga nasa ahensya na ating pamalan. At panghuli ay pangatlo po ay Madam Chair, sino po ang tumulong kay Ms. Go na makapasok sa larangan ng politika hanggang siya po ay maging mayor? Baka mamaya po ay marami na humpain ang Chinese Communist Party, ang CCP. Dahil po sa ating dispute, mamaya sa iba't ibang lugar ay nakapasok na rin po pa sila. So yung tatlong bagay lang po ngayong umaga, alam ko po ay marami pa akong magtatanong, pero sana po ay masagot po ito ni Ms. Go sa umagang to. Maraming salamat. Maraming salamat din, Sen. JV. Sen. Rafi? Good morning, Madam Chair, Senator Risa Ontiveros, colleagues, resource speakers and guests. Maraming salamat po sa pagdalo. As chairperson of the Committee on Public Service, I'm concerned about the regulation of our transport system. We provide regulations for several reasons. First, to safeguard those taking public transportation are safe and secure. Second, to ensure that those given the privilege to own and operate any form of transportation could be held liable for their actions in operating such vehicle, vessel, or aircraft. And finally, there is a need to regulate these transport systems because they could be used for criminal activities. These past weeks, namangha po tayo sa mala-action movie na kwento ni Sheila Goo. She painted for us what was probably the escape route out of the Philippines. But note, that is just probably. Hindi po tayo sigurado. We have to take her testimony with a grain of salt. For all we know, binulang din nila yung kwento niyan doon sa farm kung saan lumaki si Miss Alice Go. Mga kwentong paglihi sa tunay na nangyayari. Based on our research and discussion with transport experts, anyone with money could have several options for exiting the Philippines. Madam Chair, may I please direct everyone to a video we prepared to give an idea of what could have happened being used by the Goos. Sen. Rafi, just for the information of the committee, ilang minuto po yung ating video? Less than a minute, Madam Chair. Thank you. Please proceed, Sen. Rafi, as part of your opening statement. Starting with the lower deck, which is where most of the action. Before we proceed, the Chair would like to acknowledge and thank the presence of the Majority Leader, Sen. Francis. Salamat po. Please proceed, Sen. Rafi. Okay, as you can see, that's the fishing vessel. At nabanggit yan ni Alice Goo. Starting with the lower deck, During which is where one of most the of the hearings, action happens. Sheila Goo, na sumakay sila sa maliit na boat, kulay puti, and then nag-transfer sa isang fishing vessel. So maaaring ganun yung ginamit na roll, yung video. And then papakita po natin kung paano na hindi na niya kailangan pang sumampa from boat to boat dahil sinek din po namin from July 1 to July 20 yung route na binanggit ni Sheila Goo ay medyo rough ang dagat, medyo maalon, habagat, kaya imposibleng basta-basta na lamang sila makapagsampa without the aid of that fishing vessel that I showed. Wala ba tayong moving? Mabilis lang. Can we proceed to show the video, please, as part of the opening statement? Or kung hindi pa kaya sa ngayon, Sen. Rafi, baka tagin ng pagtatanong nyo mamaya. Yes. Today, Madam Chair, with the help of our resource speakers from the Coast Guard, Immigration, CAAP, and other relevant agencies, I would like to identify the weak points in our border control. Madam Chair, our country's borders is very complicated. Every shoreline could serve as an exit point. And this makes the Philippines a potential hub for transnational crimes. We have to review our border control and transportation regulations policies.
wala po sa mga commercial modes of transportation ang problema. Kasi ang kriminal, hindi naman po sasakayan ng MRT. Usually sarili niyang motorsiklo or heavily tainted na van. Ganon din po sa sea and air transport. Ang kriminal na may pera ay may ibang paraan ng paglalakbay. On another matter, Madam Chair, I would like also for us to look into the process and protocol in extracting fugitives in our country. This is not our first fugitive extraction. We have undergone this process before. But what was the reason why there seemed to be a different protocol with Alice Go's extraction? Yusek Raul Vasquez said that it was just an immigration-to-immigration issue. Si Alice Go, tulad ni Sheila Go at Cassandra Ong, ay hinuli ng Indonesian authorities dahil sa immigration violation. Dahil dalawang passport at hindi proper ang entry documents. That was the process that was followed because it is fast, efficient, and least expensive dahil nga immigration to immigration lang. Exclusion removal on their side and extraction on our side. In fact, for the two ladies, Sheila Go and Cassandra Ong, there were just 2 immigration officers and 2 NBI officers who processed their extraction and they took a regular commercial flight. What was the thought process behind the alternate protocol in the case of Alice Go? The Senate arrest order was issued prior to the warrant issued by the Kapas Tarlac RTC. I want this to be clarified in this hearing. And finally, was the dismissal of Alice Go from being mayor a scheme for the filing of the case in Kapas Tarlac? Would it not be better if this case was filed in a court outside the jurisdiction of Tarlac, which Alice Go treated as her playground? Of course, we assume that there is a regularity in our court processes. But maybe we should realign our policies to ensure that it cannot be manipulated. Because, let's face it, kung may natutunan tayo dito sa kwento ni Alice Go, basta't may pera ka, walang imposible. Salamat po, Madam Chair. Salamat din po, Sen. Rafi. Kung wala na pang ibang opening statements, Brilliant legal luminaries here on this August chamber. Madam Chair, just for the record and for the sake of clarification, is it correct that Miss Alice Go is still under contempt for her failure to attend the 2 hearings of this Senate committee, June 26 and July 10 hearings? Is that an affirmative, Madam Chair? that is correct, Sen. Joel. Alice Go. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Go. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Go Jiangzong po, Madam Chair. At ang nanay niyo? nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, Sir Lauren, for one related question. Statement. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac.
wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa nga question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Loren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitibay yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel Madam at Chair. the proper time. Madam Chair. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? I-consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Ngayon, yes, This is related. Sen. This is Joel, a related, Madam related Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Gua Huaping. At in-establish po doon na match and the same person, si Gua Huaping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Goo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Goo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. At sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair, pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya. Para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-inom ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Okay. Ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May Sino death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na mismo. Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo, Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Sino po may safety problem nga po ako. Madam Chair,
that answer is unacceptable as far as Pero sasabihin na may committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Dito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna, yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair, Yes, and Lauren, for thank you. one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. Court, para sa kabatiran ng lahat. At lumabas na po ito sa mga nakaaraang paring mayroong birth certificate na nakuha sa late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination, after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yung unang-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for
Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then please, we need to make a 1-minute suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Miss Alice Goo. Bakit hindi po natin siya inimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si Jonathan Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So let us... Last na po. Yes, please. Last na and before we suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. Before we suspend for 1 minute. To suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your fate as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, Sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoo nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank you. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos papalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala. Hindi mo pa nga pinatutuhanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon, may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume after 1 minute. Hearing suspended. Ikaw pa daw siguro rapping. Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Go po. Okay, well, pasensya din po. The chair cites Alice Go, alias Go Huaping, in contempt of this committee, as seconded by Senator Joel. Yes, Thank you. Anyway, she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping? Napakita na sa kanya? yes, I know. Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon, may entries siguro doon na coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? I can flash the passport page, Maino, and then NBI Director Santiago, gusto niyo pang i-address itong matter, please. Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong ibang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatayang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tanawin natin siya kasi hindi naman siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala, no? May memory na siya noon eh. Hindi po namin siya na-confront. Okay. Kaya, and colleagues who presented those same documents
na fina-flash ko ulit dito kay Alice ko sa mga nakaraang hearings bago pa siya tumakas. Can we give her one last chance? I-flash yung document din, and then I will ask her now if she remembers accomplishing the said document of Guo-Huaping. Madam Chair, I'm sorry, but I asked that question a while ago and she said no. Can you flash the document? Used by the NBI. I mean, use the document, di ba? Where's the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. And then, pero pag i-deny niya na hindi niya in-accomplish yun at what particular age, convinced na tayo din. Therefore, she's lying before us, di ba? Meron po tayo ditong Dr. Escobar report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Guo at ni Guo-Huaping. At na yung fingerprints na iyon ni Guo-Huaping at ni Alice Guo were fixed by one and the same person. Do we have the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit. Dahil pinakita na natin dati kay Alice Guo. Miss Alice, extraordinary ito ha. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin pa ulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi na extra mile ang komite, pero kasi malalinan pa rin ang sinusukli nyo. Comsec, do you have the supporting document on para i-project dito sa ating monitor, yung ginamit ng NBI to come to this inclusive opinion used in all courts of the Philippines, ang fingerprint matching. Madam Chair, while we were still waiting, just to support the motion that was approved by this committee, Madam Chair, the Senate has sufficient, substantial, and damning evidence to support to support the conclusion, Madam Chair, that this witness is lying. Now, whether the court will bear it out later or not, that is the basis, Madam Chair. If this is the prevailing stance, then witness won't play around with the Senate. I think that is the only reason why we are doing this, because she's obviously playing around, Madam Chair. We have given her enough time, so many chances, Madam Chair. I have never seen a witness na ganito karami yung chance na binibigay natin magsabi ng katotohanan. Pero kung ayaw talaga, Madam Chair, she has to face the music. Agree, Sen. Joel. But Comsec, i-flash po natin please yung passport ni Guo-Huaping para masagot niya yung one more chance na tanong ng minority leader. Well, Can we pull that up? Yes, SP Pro Temp, Jinggoy. Habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano, I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga bandang June po. June of this month, of this year? This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing?